muna tayo. Matindi at matapang din ang pumalit kay Attorney Khan. Sige, tuloy. Sukin natin to. Get that McCafe energy. Stop using ChatGPT and Canva like children's toys. Here's how to use them right. Okay, here we go. 9 minutes lang ito mga kapsat. 9 minutes lang. Pasok, Attorney Enzo. Fast forward. Diyan sa ICC ay yung tama po ba tinanggal na si Prosecutor Karim Khan bilang Chief Prosecutor sa kaso po ni dating Pangulong Duterte. Oo, kasi ang tansya ng ICC may appearance of bias. Ang sabi nila, wala naman kami nakitang indikasyon na talagang nagkaroon ng problema o naging prejudice siya o meron na siyang ginawa na labag. Pero ang iniiwasan natin ay appearance of bias. Kaya tinanggal na muna siya. Pero paano po ito makakaapekto doon sa binibuild na reklamo laban po kay dating Pangulong Duterte? Alam niyo, embattled, beleaguered itong si Karim Khan. May isa pa siyang issue. Actually, marami siyang issue. May isa pang yung sa tungkol dito sa mga disqualification. Yes. Nag-recuse din siya sa isang investigasyon sa Venezuela. Kasi doon naman, medyo patent. Yung ano niya, yung parang sister-in-law niya, naging bahagi na nung naging bahagi na ng naging defense lawyer nung presidente. Tapos meron siyang sexual misconduct issues. Yes. So marami siyang inaharap. Kaya May pa lang, naka-voluntary leave of absence na siya. Pero ano May pa lang, out na siya sa eksena sa atin. Kaya may nag-take charge na. Opo. Kaya kung sa atin, business as usual. Yes. Si Ma'am Panjiaye, yan. Opo. Pero ano po ang magiging implikasyon, ma'am, nung hindi na magiging parte ng prosecution team si Prosecutor Karim Khan? Masasayang ba yung mga unang paghahandang ginawa ng prosecution para po leading to this charges or reklamo against the former president? Dapat hindi. Kasi maayos naman at independent, impartial na naihanda ito ng prosecution team. Hindi lang naman kasi siya. Kaya, in fact, bago pa ma-issue yung warrant of arrest, nag-disclose siya sa team niya eh. Binanggit niya sa lahat na, alam niyo, meron akong tinulungan dati. Kaya hindi ako sasali sa pagpapatrak. Buong team ang nagbuo ng kaso. Kaya yung participation niya ay, hindi naman sa minimal, no? Pero yung participation niya ay, kumbaga, hindi naman yun yung naging decisive para itulak forward yung kaso. Kaya, ang hirap sabihin na minimal, no? Pero, definitely, naalala nyo, nung hearing, siya yung umarap. Siya kasing nagsalita, no? Ayun, yun yung mararamdaman natin. Hindi na siya magsasalita. Yung katabi niya noon, si Ma'am Manjiaye niya, ang haharap. Opo. Attorney, itong nangyaring ito kay Prosecutor Khan, may dapat bang ipagbunyi yung panig ng dating Pangulong Duterte at may dapat bang ikapangamba yung mga pamilya na mga umano'y biktima ng EJK? May picture kami ni Crushy! Sa war on drugs. Unahin ko sa pamilya, wala naman. Kasi nakatingin kami doon sa ebidensya, doon sa mismong kaso, hindi doon sa mga tao. Kaya nung pinapaliwanag namin na, okay lang naman po, meron naman kasing papalit. In fact, hirap na kaming may pumosisyon. Kasi sa totoo, hindi din kami kuminsido na meron yung bias. Pero sabi nga ng court, appearance nga lang of bias, ayaw nila, iiwasan na nila eh. Kumbaga, may opportunity pa lang, aalisin ka na doon sa, kumbaga, tukso. Ilalayo ka talaga sa tukso kahit ganun pa lang. Para sa mga kasakbilang kampo, hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun. Siguro, dahil hindi sila doon sa issue, kundi doon sa tao. Kung galit sila kay Khan, kasi yun yung humarap nung kawalihang hearing, di sige, siguro, meron po silang ipagbubunyi. Pero mas magandang aralin po nila yung issue
Dahil hindi po Opo. simpleng gano'n. Alam niyo bang mas malakas na kalaban si Ma'am Manjiayan niya? Si Yang ay judge, justice. Ganong level yan. Attorney, moving forward, with this development, meron na rin ipinalit agad naman sa kanya. Ano na ngayon ang next na mangyayari? Kailan natin inaasahan? Although alam naman natin na purnada yung unang schedule. Meron na ba tayong looking forward na itinalagang or posibleng italagang next schedule sa pagharap ng dating Pangulong Duterte para isa-isayin sa kanya yung mga charges? Wala pang schedule kasi nandun pa sa punto ng determination ng fitness to stand trial. Ayan. Kung aabutin to ng exam, appointment ng experts, hanggang siya namin between 6 months to 1 year. Pero teka, ininaw ko na parang may naipalit naman agad, parang gano'n. Sa Opo. totoo, si Niang, yung in charge, kasi yung prosecutor all over yan, di ba? Merong head ng Philippines United Team. At noong nag-issue, unified team pala. Unified team, unity. Meron talaga, ganun ang tawag nila, Philippines Unified Team. Ito yung investigador, data processor, pati yung mga lawyers. Ang head, si Niang. Kaya nung nag-issue ng warrant of arrest, si Niang pala ang tumabaho. Kaya hindi siya yung tipong nagreliebo. Hindi. Siya yung... Bahagi siya. Bahagi na talaga. Kaya kabisado niya. Kaya kung ako, sa mga nagbubunyi, dahil akala nila may natalo, gano'n. Parang mas kabado nga ako kay Niang eh. Tsura pa lang, hindi nga ata ngumingiti. Opo. Attorney, isa pa, ang pinag-uusapan natin ay yung sa panig lang ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo po, recently, syempre may mga pronouncement din kayo na hindi naman mangyayari ito hanggat walang mga accomplice, na mga nakatulong, nag-execute ng kanyang mga utos. Gaya ng binabanggit nyo po last time, si dating PNP chief, ngayon Senator Ronald De La Rosa. Doon sa panig nila, may development ba? May nakita ba kayo na anytime may lalabas na hindi natin alam kung ano man yan coming from the ICC? 3, 2, 1. Start. Anytime yan. Pero dahil wala naman kaming rules sa paghuli, hindi na rin kami pasasabihan. Mas gusto na namin na surprise, eto na, nahuli na. Kaya abang-abang na lang siguro tayo dahil may confidentiality involved dyan sa prosesong yan. Pero ako, anytime yan, in fact, dapat kasabay nga nung nauna na eh. Dahil magkabila ang mukha yan ng Tokham. Last na lang siguro, attorney, kumusta ang ngayon ang pulso ng mga kaanak po ng mga biktima dahil nga po hindi na si Prosecutor Karim Khan ang may hawak ng kaso. Nabuhayan ba sila ng loob dahil sabi niyo nga parang mas matapang yung pumalit sa kanya o nababahala po sila dito sa development na ito? Siyempre, mixed reactions. Yung iba nababahala, yung iba parang, hindi namin naintindihan. Pero kapag naipaliwanag kasi na kung magpo-focus tayo sa issue, meron bang bagong ebidensya? Meron bang bagong, kumbaga, substantial? Nung naintindihan nila, medyo wala. May konti lang napakamba kasi any change is concerning. But nonetheless, we think that we could still proceed with trial with utmost confidence. Ayan. Sige po, hintayin natin yung development dito at kung ano pa yung magiging issuances na ilalabas ng ICC at development hinggil dyan. Nasa dahig pa ba kayo, attorney, or nasa Pinas na? Kung umuwi na ako, malamig na doon. Sige, attorney, Salamat, attorney. habang kayo magpapahinga muna coming from the Hague, maraming salamat po ulit sa inyo, attorney. Ingat, ma'am. Salamat, ingat. Salamat, Attorney Conti. And update po dito sa si Karim Khan, no? Yung pumalit sa kanya, walang problema. So, it's all good. Walang dapat problemahin dyan. No? Salamat, Attorney. Mag-plus tayo kay Attorney Enzo Recto, Mabsat. Enzo Recto. Kay Rene Bueno. Tingnan natin to. Tungkol naman to kay Kiko.